Sa malawak na lugar at napakagagandang mga isla sa Palawan ay mayroong nakatagong yaman at ganda na napakabihira lang maipakita. Saan nga ba nakatago at dapat makita ng karamihan ang napakagandang yaman ng Palawan na siya nating bagong gala at bagong tuklas? Sino nga bang mag-aakala na sa dulo ng kagubatang ito matatagpuan ang nakatagong paraiso? Halos 2 oras na biyahe sa kayang eroplano ay mararating natin ang bayan ng Puerto Princesa. Mula bayan ay magbibiyahe naman tayo ng 1 oras papuntang Napsan. Sa daan pa lang ay kitang-kita ang napakagandang mga kabundukan at tanawin at sari-saring mga resort na mararaanan mo dahil kilala ang Napsan sa napakaraming magagandang falls at mga cold spring. Ang lamig ng klima dito ay maituturing kong parang kagaya ng lamig sa Laguna. Samahan niyo ako sa 15 minutes na ating road trip sa buong video ito. So magmula dito, yan dyan tayo nagpark ng motor, mahiniram lang natin. Ito na. Dito ba pa Long Beach? Ito yung pa Long Beach. May parking dyan. Hindi ko inaasahan na meron akong madidiscovery na ganitong kagandang lugar na mistulang nakatago sa dulo ng isang kagubatan. Sa daan pa lang ay napakaputik at hindi sementado ang ating dinaanan. At kung mahina-hina ang mga braso mo, pwede kang dumulas dyan. At lalong-lalo na kung hindi maganda ang iyong gamit na motorsiklo. Hindi ko inakalang sa maling eskinitang napasukan ko ay ito pala ang dulo. Kadalasan nga doon ng mga plano ay hindi natutuloy, pero ito ay sadyang hindi ko naman talaga pinlano dahil bala ko lang pasyalan yung aking bibiling lupa sa lugar na ito. Sa pagpapatuloy ng video ay hindi ko muna sasabihin ang eksaktong lugar para tutukan natin at malaman at nadiskubre natin ang ganitong kagandang isla na nakatago sa dulo ng kagubatan. Ang ganda! Oh my gosh, ito na tayo guys. Kita nyo ba yan? Grabe, kaya pala yung motor doon, no? Ito yung bato na magagandang rock formation dito. At finally ito na tayo pagkatapos ng ating almost 1 hour, mga 1 hour lang. Ito naratingan natin ng napakagandang part ng nakatagong kung hindi pa ito masyado na-discover dito sa Palawan. Kita nyo itong mga rock formation. Yan. Tapos magpapalipad tayo dito ng drone maya-maya. Pansinin nyo yung buhangin. Ayan sobrang ganda. Kahit sabihin mo may halong puti, may malambot, tapos parang may pagka-clay. Ito siya guys. So hanggang dun niya, napakahaba niya. Hindi pa ito masyadong nadidiscover. So tignan nyo dito yung rock formation. Grabe, dito pwede ka dito mag-pictures. Tapos ayan. So ito yung located sa west coast ng Palawan mga master. Ayan napaka-peaceful. Hindi mo akalain na wala pang masyadong nakakaalam ng lugar na ito guys. So plano ko nga sana may bibili na ko ritong property, pero yun nga, kinukonsider ko pa yung syempre yung budget natin guys. Tignan nyo naman. Tignan nyo dito. Grabe, para siyang disyerto na ewan. Tapos tignan nyo to. Tapos yung... Uy, manunuwag.
Manunuwag. Manunuwag ka ha. Manunuwag ka, nakabaligtad yung sungay mo, gaga. Mga habol. Batahin natin. Aba, hindi ka. Kawawa naman pag binato. So magtatanong kayo guys, hindi po edited yung video. Grabe, may pagka dirty white na ano, pero sobrang kakaiba kakaiba yung style. Tapos maglakad-lakad tayo doon maya lamang habang hindi pa lumulubog yung araw, hindi maligo tayo. Puntahan pa natin mga rock formations doon. Grabe. Sobrang interesting nito guys kasi bukod sa ito, hindi pa ito masyadong nadidiscover. Tingnan nyo rito oh. Grabe. Ang ganda, ang linis. Tapos yan, dito yung mga rock formations dyan. Pwede ka dyang ano, lapitan natin yan mamaya. Tapos dito yung part na pwede kang maglakad-lakad lang. Pero may ayun doon sa ano, doon sa sinabi sa akin din ng nag-aalok sa akin ng property dito. May mga part daw dito na bili na ng SM. Kasi gagawin na itong kasi ito yung pinaka closest. Wait lang. Ito yung parang pinaka closest na Long Beach sa bandang west na pinakamalapit sa Puerto Princesa City. Almost 1 hour lang, nasa 1 hour lang yung biyahe guys. Dire-diretso, walang traffic. Ayan, tignan nyo dyan. So dito tayo sa part na ito. Tignan natin yung mga rock formations dito and then magpapalipad tayo ng drone maya lang. Medyo low tide, tamang tama. So dito pwede ka ritong mag pictures kung gusto mo. Yan. So napakaganda ng ating first ever motovlog dito sa Palawan. Kasi nagmo-motovlogging na rin ako guys. Abangan nyo. May mga part tayong pupuntahan dito na mga abandoned places din. Hindi naman natin pwedeng alisin yan. At dito sa part naman na to, ito yung nagiging high tide naman ito pagka inaano ng tubig. Pero ito yung makikita mo pagka ano na, pagka naging bumabaw na yung tubig. Grabe, ang daming mga magagandang rock formations dito, diba? Pictures ka lang dito, solved na. Kahit malayo yung ano, kagaya nga ng sinabi ko kanina. Yan, grabe po, sulit na sulit. So flight ko na kasi bukas pa Manila, kaya I have no time talaga na makapag-ikot pa rito. Pero ito yung kakaiba to kasi ito yung parang biro, ito na mismo yung seashore spell. Tapos ito na mismo yung mga bato. Pwedeng mag pictures dito. Akyat tayo and then magpalipad tayo ng drone. Exciting ito, grabe. Ang nakakamanghang scenery ng lugar ay ang mismong nagpapaganda. Ng pinakakinalalagyan nito, harap ang mga naggagandahang bundok at lalo na ang mga rock formations na napakabihirang makita. Hindi lang sa kakaibang ganda nito, kundi sa iba't ibang kulay na animoy parang bihirang magpakita na madalas ay nasa ilalim ito ng dagat. Napansin ko rin ang kakaibang hugis ng batong ito na nakaukit sa pinakagitna niya na parang isang swimming pool o parang bathtub na parang ang sarap ihiga ng iyong mga katawan dito. Sa linis at ganda at payapa ng lugar ay talagang marerelax ka. Ay, ang ganda. Tingnan nyo. Dito parang may lagoon. May mga isda. Pwede ka rin parang siyang swimming pool. Sulit tong solo travel ko.
Tapos kapit tayo dito. Sobrang ano. Ayan oh. Ano kaya tawag dyan? Eh parang may whirlpool dun oh. Grabe ang ganda guys. Palipad tayo. Grabe. Sulit na sulit yung punta. Yung biyahe. Ito oh, tutungtong ka dito. Hanggang parang ano siya, para siyang pool na ewan. At ito na yung ano, pinakadalampasigan. Sa di kalayuan ay narito yung pinaka-property na aking planong bilhin. Isa itong subdivision type na project na halos fully developed na at tatawagin nilang West Coast Residences. Patag at payapa ang lugar at halos walang taong nagpupunta. Ganito ko mailalarawan ang lugar na ito sa Napsan. Ikaw, what is your best places na napuntahan ngayon 2025? Ako isa ito, pero hindi ko pa ma-finalize kung ano ba talaga kasi sa dami ng mga napuntahan natin, mga master. So sana ito ay patuloy na ma-discover at alagaan naman ng mga bagong pupunta rito kasi syempre, ito yung bagong sumisikat ngayon na gagawin din tourist attraction dito po sa Napsan, municipality ng Napsan. So dito po sa Palawan. Grabe ang ganda. Tingnan nyo to oh. Although ito wala naman makapag-maintain dito ngayon. Pero maglakad tayo banda ron, doon tayo maligo. Abangan nyo yung pagbabalik natin sa Culion o Culion Island. Mayroon tayo doon katapusing vlogs, mga master. May mga creepy din tayong iba-vlog doon. Oh, nakadaan na yung pick up pala oh. Saan galing to? Matigas pala tong ano. Kung ligong-ligo ka na, pwede ka rito pumunta sa part na to. Grabe, napakalinis ng tubig. Dito lang pwede ka nang maligo dito eh. Pero doon may part doon na ano, pwede tayo doon maligo sa pinakamalambot na part kasi ano yan eh, puro mga bato-bato dito. Delikado, baka madulas. Grabe. So ito, parang dinala sa ibang lugar. Parang nasa ibang lugar talaga, mapipilit ko. So next adventure natin guys, abangan nyo. Marami pa tayong mga isla kasi magpo-focus ako ngayon sa mga isla. Oo, syempre I can't believe I'm here. Yung sabi nga nila no, Master Gala, gumagala ka na, nagkakapera ka pa. Bawat tao naman kasi may kanya-kanyang choice, may kanya-kanyang swerte din. Siguro isa ako sa nasasabi kong maswerte na binigyan ng chance na ganito na maipakita sa inyo yung mga hindi masyadong ipapakita ng ibang nagba-vlog. Oo. So kung tatanungin nyo anong pinagkaiba ni Master Gala sa iba, eh kayo na lang siguro kung maka-discover niya kasi ako hindi ko naman din iniisip na maging iba eh. Sa totoo lang, ang iniisip ko yung tawag dito. Grabe oh. Enjoy lang ako sa ginagawa ko. Kahit hindi na ako nag-iisip na umangat sa iba. Kasi mas alam ko naman sa sarili ko na kahit pa paano naman marami na rin nagmamahal sumusuporta sa akin. Diba? Isa ka na dyan. Ilang plastikan.
sobrang linaw. Kahit itong sa pinaka parang kanal na ng dagat, oh, malinaw pa rin ito. Ganda rito, oh, grabe. So I have the plan na hindi na muna maligo ngayon kasi malamig din dito. So mapapansin nyo, hindi naman ganun kaputian na perfect yung pagkaputi unlike sa Boracay. Malinis siya, maganda yung hindi mabato sa banda rito. Yung mga certain parts lang na mabato. And so far, kung i-rate ko yung buhangin niya, 1 to 10, 8.9. O gawin na nating 9, yung ganda ng buhangin. Hindi mo siya kaputian pero ang lambot apakan. Sulit yung punta mo rito. And I think mag-enjoy ka rin. So we have to go back na. Grabe. Dito may kabahayan dito. Para siyang imagine na dyan ka nakatira. No? Tapos out of nowhere dito. Ganito yung mga napapanood kong vlog kay Gio. Nakasubscribe din ako dyan. Matagal ko nang pinapanood yan, guys. I hope na someday makapag-collab sa kanila. Kasi yung Gio gutom ka? Ang Ong Farm. Oo, syempre hindi ko sila nakikipag-collab. Ang aking hiling sa mga nakadiskubre sa ganitong klaseng kagandang lugar sa Palawan ay manatili ang ating pag-iingat sa kalikasan. Nang sa gayon ay sa mga susunod pang mabubuhay sa mundong ito ay mapakinabangan din nila ang ganda upang makadiskubre pa tayo ng mas marami pa na biyayang tuklas sa mga susunod pang panahon.